Kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang sumaatin. May mga tao bang nawawalan ng pag-asa? Mayroon. Kaya nababalitaan natin ang iba na nagpapakamatay o nagsiswicide. Ngunit, dapat ba nating sabihin sa ating sarili na nawala na tayong pag-asa? Ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-asa ayon sa Biblia? Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas sa atin upang tumayo muli mula sa ating pagkabagsak, at ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng tibay ng loob upang lumaban tayo sa buhay na ito. Mahalaga na laging manatili sa atin ang pag-asa. Ano ba ang tunay na kahulugan nito ayon sa Biblia? Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Ang ating Panginoong Hesukristo pala ay ang ating pag-asa. Katunayan, nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Si Kristo ang ating pag-asa, kaya kung wala tayong pag-asa, ay wala tayong Kristo. E ano na ang mangyayari kung ikaw ay walang Kristo? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung wala tayong pag-asa, ay wala tayong Kristo. At kung wala tayong Kristo, ay wala tayong magagawa. Kaya kung wala tayong pag-asa, ay mawawala tayo sa tamang direksyon ng buhay. Ano nga ba ang mga nangyayari sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Ngunit kanilang sinabi, walang pag-asa sapagkat kami ay magsisisunod sa aming sariling mga katha-katha at magsisigawa bawat isa sa amin ng ayon sa katigasan ng kani-kaniyang masamang puso. Kapag nawalan ka ng pag-asa, susunod ka sa iyong sariling katha at gagawa ka ng may katigasan ng may masamang puso. Ngunit ang may mga pag-asa, ngayon ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Kaya kapag nasa iyo ang mabuting pag-asa, ay maaaliw ka at titibay ka sa pamamagitan ng mabuting gawa. Napakahalaga nang meron tayong pag-asa, pagkat kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya at nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Hindi ka basta-basta makikilos o babagsak sapagkat namamalagi ka sa iyong pananampalataya at ang pag-asa sa Ebanghelyo at titibay ka sa mabubuting gawa. Kaya hindi dapat natin sabihin na wala tayong pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay ang Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman.